Nako, breaking news ho ito mga kababayan. Ibabalik daw ho sa hapon ang impeachment trial nitong si Vice President Sara Duterte. Siguro hindi ho talaga, walang traction walang traction pagka umaga. Wala hong nanonood sa ating mga kababayan. Karamihan nagbabiyahe, hindi na interesado, narinig na sa House of Representatives yung mga sasabihin na kapunan. Paulit-ulit na lang Kaya kahit dali nyo pa yan ng madaling araw, sa tingin ho natin, wala na ho talagang manunood dyan sa impeachment na yan. Kasi una sa lahat, wala ho silang bilang para ma-impeach si VP Sara. Pangalawa, wala ho silang nakukuhang suporta para dito sa impeachment na to sa ating mga kababayan. Kaya naman, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga. Etong si Attorney Lorna Kapunan nagpa-interview ho siya diyan sa Politico Talks diyan sa programa nitong si Palsis at nitong si pangalan to, itong si Attorney Jimmy Bondoc diyan sa Billionaire. Unahin na muna natin itong kay Vice President Sara Duterte, itong impeachment. Iuurong ng impeachment court ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa tanghali mula sa dati nitong morning schedule ayon kay Senate President Win Gatchalian. Hindi, siguro nag-brainstorming na naman yung mga matatalino sa Malacanang. Ano ba yan? Bakit walang nanonood? Ano ba yan? Yung Okta, alam nyo naman bayad natin yun Ba't hindi pa rin kinakagat ng mga ibang mga survey firm yung impeachment na yan? Ano ba gagawin natin? Boss, kasi pagka umaga, busy yung mga tao. Diba? Ang hirap ng buhay. Tapos impeachment pa babalander sa kanila sa social media. Walang nanonood, boss. Anong gagawin natin? Balik natin sa hapon. Kahit gawin nyo pa madaling araw yan, wala hong mangyayari dyan sa impeachment na yan. Ito ay para mapunan ang na-delay ng impeachment trial matapos itong ilang beses na ipinagbaliban siya sa pag-ulan dala ng habagat. Kadalasang tumatagal ang paglilitis kada araw ng 6 hanggang 7 oras kapag sinimulan sa umaga, pero malilimitahan dahil mayroon pang 3 p.m. regular session ang Senado. Hindi rin inaalis na Senado ang posibilidad na umabot hanggang sa susunod na taon ang impeachment trial. Paabutin na paabutin nyo. Walang problema yan. Okay lang ho tayo dyan, Ayun na nga mga kababayan, dahil nga hirap na hirap ho sila dito sa impeachment na to, hindi na ho nila malaman kung anong gagawin nila. Diba? Ayan, ngayon, mula sa panggabi, mula sa pang-umaga, gagawin na naman daw ho itong hapon. Estratehiya ho nila yan. Lipat ho tayo dito kay Kapunan. Kapunan na naman. Itong si Kapunan may pagka-KSP to Itong si ma'am, ito si Attorney Kapunan. Maya't maya siya na lang at siya ang laman ng media. Hindi ho ba kayo naiya, Attorney Kapunan? Ang yaman-yaman nyo na, hindi pa kayo nagpapahinga. Ano lang naman yan Ano bang, baka tinatrabaho yung di ba nung naging abogado yan sa private prosecutor yan, tumahimik yung issue ni Atong Ang. Pero kung hindi niya kliyente si Atong Ang, sa tingin ko, di niyo kukunin ng impeachment. Yun lang naman ang tingin ko. Ito, anong sabi ni Atty. Kapunan? A House Prosecution Council challenge Vice President Sara Duterte I knew to personally attend her Senate impeachment trial, saying someone who was claiming to be innocent should face the proceeding and prove her case before the tribunal. Kalokohan. Ano prove? Wala kang ipoprove dyan. Witch hunt yan. Bago pa mag-umpisa ang trial, predetermined na yung decision ng ibang mga senator judges. Walang prove dyan. Ang gusto nyo na lang dyan, pahiya si BP Sara kung sakaling dumalo siya sa pagtinig. Kaya kung ako kay BP Sara,
huwag siyang dadalo kahit na anong mangyari. Kung hindi kailangan ng presensya niya sa Senado, ni anino niya, huwag niyang ipakita doon. Ito na ho si Kapunan. Game! May pala. Ang cute ng palakpak na yun. Pero wala tayong masamang tinapay dyan kaya Atty. Kapunan. Kumbaga pansin lang ho natin talaga ang pagiging KSP niya. Good. Fierce, unapologetic, pero witty, at may tough motherly love din. Ganyan po nakilala ang guest natin ngayon na isang private prosecutor sa House Prosecution Panel sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Higit na almost 4 decades siyang extensive legal practice kung saan mga dekalibre at high-profile President, controversies magandang ang hapon. kanyang mga nahawakan. Si Hayden ko, si James Yap, si Alili Arroyo, Nadine Lustre. mga ganon, di ba? Pero may politika din siya. Dati siya sa Aksyon Demokratiko. Pero hindi siya nagpatuloy sa politika eh. Hindi pwede. Hindi siya pwede sa politika. Hindi pwede sa politika yan Attorney siya. Kapunan, welcome po sa aming Welcome. politika po. Thank you for having me. Maraming salamat. Para kayong terrible trio, Three Musketeers, hindi ko alam. Ay, ang bait namin. How to address you, how to address. We are very... Oh, your honors behaved. na lang. Your honors. Kayo po yun. You're the Jimmy na lang honor. ako, Jess, tsaka si Mami Chu. Ito yung kumpanyeros nyo, ma'am. Kayo, kumpanyera. Ako, accompanying lang. Si Attorney Jimmy super behave. Ako yung mas sutil. Anyway, kausap ko kanya off-cam si Attorney Lorna. Sabi ko, ma'am, kasi Ninoy, 43rd death anniversary ni Ninoy Aquino, former senator, naging lawyer, nakasama mo ba sa mga pagkakataon si the late Ninoy Senator Aquino? Pero sabi niya, hindi na daw niya nabutan eh. Hindi ko na naabutan. Oo. I'm old, but I'm not that old. I would have been surprised kung sinabi ni Attorney LPK na naabutan niya si Ninoy. Anyway, sabi ni Attorney Kapunan nun, na volunteered siya sa maging part ng prosecution dahil it's payback time, quote-unquote. Wow! What do you mean by that, ma'am? Ang laki ba ng utang mo, ma'am? Baka doon sa pabor para sa kaso ni Atong Ang. Baka doon malaki talaga. I mean, after 48 years naman, hindi mo na iisipin yung career, no? I mean, growing up, syempre, career, getting clients and all that. But now, it's really, it's a cliche. Pero I'm, at my age, I keep telling myself, the more you give, the more you're blessed. People think hindi totoo yun, pero kanya yung volunteer service namin ngayon, we are blessed because when people listen to us, they give nice comments. Of course, there are trolls out there, pero diyan na natin yung mga trolls. Is it fair to say that what you mean is you're paying it forward? Parang gano'n. Well, forward, backwards, Or and backwards, whatever. sideways. And sideways. You would be surprised, guys, ha? 74 naman si mama. Doesn't look like it. Yeah. Look, 73 and a half lang. No, 70. Flat. Pero yung payback time, Attorney LPK, madaming naisip nun. Like ako, I thought like you had a personal vendetta. Medyo controversial question. I thought when you said that, parang payback against the Vice Kaya President. ako tinanong kung pay forward So, yung what hindi she meant. pala. Oo. Oh, no. It's payback for all the blessings. And maybe maybe better yung giving back. Ayun. Sa payback, no? Yes, ma'am. Ma'am, pag-usapan din natin yung misleading issue na nauwi sa viral tough mommy hug nyo ni Attorney Ferrer. Bakit tough mommy hug ang binigay nyo at hindi gentle mommy hug? I don't do gentle kasi. Have you ever encountered each other in actual court before the trial? I think her practice was, well, according to her, no? Tax yata eh. Di ba? Sabi niya CTA eh. But for to Nervasa, Court of Tax. have you sparred with FNS, the law firm, With SIG. multiple times? Yeah. Yung mga bata po na nakikita nyo ngayon sa trial, have you seen them? I think they're Before? my understanding is they're associates, no? So, they're probably just starting their career. But si SIG, yun ang lagi. In fact, when SIG took over the
Chris Aquino and I was for James Yap, we were able to settle the case amicably. Okay. And sorry, susulitin ko na, why isn't Attorney Sig Fortun or someone more senior, and without any deprecation to the other lawyers of FNS and the defense team, bakit hindi yung mga nakatunggalian mo na noon pa, itong mga mas matanda like Attorney Sig, ang nakikita namin sa defense? I think that's a question for the defense. Yeah, tama. It could be strategy. Yes. Yeah, it could be strategy. It could be, I don't know. Baka mamaya pa. But to be clear, the lawyers are not that young. I mean, they're 15 Yes, years oo. at least in the practice. No? And maybe save the best for last. Well, maybe. We don't know. I'm just Yeah. saying na hindi naman sila newbie. No, anyway, paano ma'am nakakatulong sa publiko, sa audience, ang paggamit mo ng sharp wit at banter, deliberate strategy, ba yan, ma'am, na-apply? No, I think, parang nagmana lang ako dyan sa Hala? batang yan. Sa akin ka pa nagmana, ma'am. No, I think it's not Balahura, intentional. eh. It's into Balahura bunga nga kasi nito si ano eh. Ang pangalan to. Pangalan to si Boy. intuitive. Okay. It's more intuitive when I have this ability to feel the room. Okay. I can feel the room. So I know when people are bored. I know when the defense is getting jittery. I know when they need a good laugh. I can feel the room. So it's almost intuitive. Pero never intentional and never condescending nor disrespectful. No? Spontaneous lang talaga. Oo. And what do you lumalabas feel about this room? ang- This room? Mainit. What do you feel about us? I think I saw a bottle of wine there kanina. Maybe I would love to have you in a drinking session because parang pare-pareho tayo dito, mga Ginoo pero medyo bastos. Aray ko. Anyway, Attorney Jimmy, nag-post ka sa Facebook mo. Ano ba yung sabi mo, sasagutin mo si Auntie Claire, si Yusek Claire Castro? Si Auntie Claire kasi nag-press conference sila. Tapos she alluded, in fact, she mentioned me. Really? Ang sinabi niya na kita nyo, I'm paraphrasing to be clear, sabi niya, wala namang katotohanan dun sa mga sinabi ni Attorney Bondok at Attorney Roque, referring to Harry Roque, Okay. tungkol kay Bato. Okay. So I've already clarified my stand on that so many times, no, na yung post ko, walang kinalaman dun kay Bato, o may kinalaman kay Bato but not dun sa supposed Arrest. apprehension niya. Tapos, pinilit niya pa rin akong i-implicate dun sa kanyang ano. So I just want to invite you, Attorney Claire, mag-guest ka naman dito para mag-usap naman tayo ng masinsinan, imbis na pinariringgan nyo lang ako sa mga Na press nandito ka conference. na. Kasi dati nag-guest siya, wala pa twice siyang na siyang guesting. nag-guest. Oo, guest Nandito ka ka. dito kahit one-on-one po tayo. Ang tawag doon, Ayun. ang tawag ba doon, double heresy? Heresy ba? Double jeopardy. Grabe, double heresy, hindi heresy Pero always with due respect, Of pero course. mag-usap tayo para tama na yung mga parinigan. Wala naman akong ginagawa sa'yo. Okay, patikim pa lang yan sa usapang impeachment at bago tayo magpatuloy, punta muna tayo sa patok o putok. Headline number 1. Headline number 1. Patok Ano o bang putok? makikita yung ito? Apo. Patok is agree, Yeah. putok is disagree. Okay, patok. Hindi pag-attend ni Sara sa impeachment trial. Yeah. At Do you Ang agree? hindi pag-attend ni VP Sara sa impeachment trial, patok or putok? anong yan? Okay, so Yeah, balik putok. tayo. Yes. Okay. Putok. Why po? Kasi sabi niya, innocent siya, di ba? Pag innocent ka, humarap ka. Di ba? Kasi pag innocent ka, hindi mo gagamitin ang social media na korte. Mag-appear ka sa korte and you prove your case. And she's been asking for, di ba, na No, she wants bilisan daw ang impeachment trial, no. Kanya yung matagal yan dahil sa kanya. Kung nag-appear siya, di mas mabilis. You think? Hindi ba Because lalong mahaba? Personally, I think there's a lot of dribbling on the part of the defense counsels, no. Not to mention names, but yung cross-examination na yan na halos buong araw, I could have done that in
maybe 30 minutes. Because the rule in cross, alam naman ng lawyers at saka ni ma'am. Liar. Judge. Judge. Ma'am. Tsaka executioner. Executioner. Alam naman na the cardinal rule in cross is if you don't know the answer, don't ask. And never cross an expert witness because you will give the expert witness time to explain or opportunity to explain. And sometimes the best cross is no cross. And they did it once. I mean, both of you, both the prosecution and the House, na no cross, no redirect. Anyways, Attorney Jimmy, ikaw. Una sa lahat, objection ako dun sa compound question. Ang Okay. daming tanong eh. Secret meeting, Japan. Yung ano na lang. So mag-focus Ang na lang tayo. Ang hindi pagharap. Yung hindi pagharap. Sa impeachment O, trial. gugulatin ko yung kaibigan ko si Atty. Wow! Jess, ha? Puto. Lawyer eh. Kasi lawyer eh. Bakit to? And again, with due respect to present I'm company. shocked! No, because I do want her to attend. Yeah. And again, with due respect to present company, I've always intimated yung kanyang belief ko sa innocence niya. And kung meron mang mga nangyari, I don't think it has reached the threshold of impeachable offense. No? Akin yan, well, with respect. So, pag humarap nga siya, feeling ko matatapos, magkakalinawan na eh. Magkakalinawan na. So, Grade ba rin siya? na, Ay, hindi ba grade ang... Hindi. Ay, ang mga Kanya-kanya host. tayong opinion, Okay, attorney. okay. kasi I don't grade you, you don't grade me. Sabi ni BP Sara, hindi naman siya kailangan sa trial eh. Yun nga ang sabi niya, which is again, I'm allowed to disagree with her, right? I think, although hindi nga naman kailangan by rules, there's no rule that mandates na nandoon siya. Ako, parang pag lumabas siya doon, di makikita natin with yung untrammeled view na tinatawag nila na kung guilty siya o hindi. Okay. Attorney Jess. Magugulat din si Attorney Jimmy. Pero hindi naman sa putok sa akin or patok, no? Neutral Middle ako. ground, okay, Oo, okay. yung hindi niya pagpunta sa impeachment trial, it's her right not to attend unless she's the one being summoned to witness already, no? If she decides na mag-testify for her defense, then she has to be there. Pero yung ba't ako neutral is because the other side of it is ako, I have many cases myself where I am an accused, and my rule of thumb, it's just my own rule of thumb, I always attend all my hearings kahit hindi po ako yung witness na nakasalang. Why? Because gusto ko ding marinig in person yung witness na nag-a-accuse sa akin. Because then and there, pwede kong bulungan after yung abogado ko or sa sarili ko, alam ko kung ano yung nangyayari, matrack ko, and yung legal defense ko pwedeng mag-evolve kung kailangan mag-evolve. Plus, kung andan si VP Sara, ito yung para kay Attorney Jimmy dahil nagputok siya, di ba? Kung matindi si VP Sara, edi pwede niyang ma-intimidate yung mga witnesses. I'm VP Sara. You're accusing me, that's not true. Kung totoong innocent ka, di ba? Your presence alone can intimidate the opposing witnesses. And I, thank you. Okay. Usapan naman natin Hindi na tayo. Hindi na tayo nang-aaway ngayon. Ano yun na lang. Kumbaga, what you see is what you get. Ganyan ho talaga si Palsis. Ano magagawa natin? Ano na lang ho natin siya. Kumbaga, ipagdasal na lang ho natin si Palsis. Japan trip ni BP Sara. Yes. Ito na-mention na ni Attorney Capona na biyahe siya ng biyahe abroad. Tapos nagalit si BP Sara kay Yusek Claire Castro for announcing na kinancel yung Japan trip, and she cited na security ko na bi-breach niyan dahil sa pagsasabi ng aking mga trips. Eh di ba pinuna mo na nga siya sa mga trips niya instead of attending panay pa trips niya abroad. Ano po masasabi niyo sa exchange right now ni Yusek Claire and BP Sara? I think they're very interesting to watch, both of them. May konting entertainment value na yon, but we know where they're coming from, no? And first of all, it's her decision whether to appear or not. Tama si Attorney Jess, but if I were her, at a time like this, when seryoso ang pinag-uusapan, huwag ka naman mag-travel.
parang it's really disrespectful to the court, no? At saka pinag-uusapan ng funding. Even if it is her personal funds, issue rin yung SALN niya eh. Yes. Di ba? Issue yung, alam naman natin, magkano ang sweldo ng isang vice president, no? Of course, she may be able to explain it by other businesses. That's why SEC records yan, no? But when she says personal funds, traveling on personal funds, then she has to explain saan galing yung personal funds mo. Ganyang kadami ang travel mo. So it also brings up that question, ano? Pero si Attorney Kapunan, being non-public official, kasi ginugugol ko siya kanina, wala siyang SALN. Kasi hindi siya private practitioner kayo, di ba ma'am? Kaya you don't need to file SALN, unlike VP Sara na in public office. Yes, but we need to pay taxes, no? Okay. So that is there are- reflected din. that's documented. ITR over the years. ITR. Ano ang masasabi mo doon, Attorney Jimmy, sa bangayan ng dalawang... Attorney rin dalawang yun, ha? Parehong attorneys. Pero unlike ni Attorney Kapunan, litigator, yung dalawa hindi. Again, hindi ko talaga gusto yung any distraction from the more important issues. Kasi nga, para sa akin, yung pag-travel niya, na obviously karapatan niya, tapos pinakulong niyo yung tatay, bibisitahin niya, gagawin yung issue. Tapos ngayon, tinanggalan niyo ng mga government position, aalis siya on her own dime and on her own time. Gagawin niyo ng issue. There is a seeming obsession sa lahat na lang ng ginagawa ni Sara. Now, I understand it. She's currently under impeachment trial. Pero bakit hindi natin inuusisa yung mga pag-travel ng napakaraming congressman na ninakawan din tayo? Usisahin din natin yung travel ng bawat isa. Hindi po ba? Tatanong ko ka, Attorney Kapunan, baka narinig na rin ito yung mga rumors, na may meeting, secret meeting daw sa Malacanang. Purportedly, ang subject matter is for DP to resign. Kasalanan ni Jess yan? Before, Hindi That's not me. to avoid conviction. Magre-resign na lang. Meron ba kayo natutunugan na ganong chismis, ma'am? Wala namang ganong chismis. In fact, That's fair. let us give a presumption of regularity. The President has said na he will not interfere. Yeah. And by his actions, it seems that he's not really interfering. No? Gusto ko lang sabihin na yung issue ng resignation. The resignation, kasi ang impeachment, ang penalty ng impeachment, dalawa yun. Ano? Yes po. Removal from public office, tsaka permanent Perpetual. disqualification. So, even if mag-resign ang Vice President, that means she's not a sitting Vice President. Pero matutuloy pa rin ang impeachment because there is that second penalty of permanent disqualification. Yes. So medyo putok yung chismis na yan. May masasabi ka ba sa Tweety Bird mo? Well, I'd just like to clarify that the chismis didn't start from me. Okay. Nag-comment ako din sa chismis. No, my post is... I'm sorry. My post is kung totoo yung chismis, Okay. ang stance ko din is like yung stance ni Attorney Lorna Kapunan, which is assuming may modus vivendi, that's the word na kumakalat, di ba? Okay. Which is a ceasefire or a truce between Malacanang and VP Sara, na mag-resign siya, wag nyo na lang ituloy yung impeachment. Sabi ko, kung totoo yun, I disagree with that. Dapat ituloy kasi ang punishment or penalty ay removal and perpetual disqualification. Kaya kailangan tuloy yung trial. And considering na she consistently tops that survey, MacPost, di ba? Medyo malayo-layo pa yung second running sa kanya. Pero sinabi rin ni Yuse Claire na may bukas ang Pangulo, ang open ang mind ni PBBM sa dialogue at usapan. Precisely. Na may chance pang mabuong muli ang unity team. Ako lang I've monitored that very closely through the years, no? And kung meron mang conciliation efforts, magsisimula yan sa Marcos side, hindi po kay Sara. Just to be clear, ha? Kasi sa observation ko lang, ha? Kasi I've seen yung balitaktakan na yung back and forth po nila, no? Si Sara has been always saying na hindi ako makikipag-ayos yan and it's not in her character. So bakit ngayon siya yung pupunta sa Malacanang? I really don't think there's any But yung truth to that. statement na yun ng Malacanang means na hindi siya chismis lang.
Kasi sila mismo ang nagbibigay buhay doon sa usok ng chismis because sabi ni Yusek Claire, they are open Oo. to a meeting if ever. Pero hindi naman nila sinabi na reunity team. But that Walang doesn't- reunity. Doesn't that sound more like a parang foghorn na parang nagpa-out sila ng message na, uy, open kami for ano. Kaya nga. That's what it seems to me. More Kasi than may nanggaling kay Sara. Ang unang nagsabi si Sara na hindi naman kami nag-aaway ni PBBM eh. Parang nag-take off doon yun, tama, di ba? tama. Doon nagsimula yun. Anyway, what is our headline number 2? You said something about the culture violence, right? Yes. And somebody reacted to you. Yes, nagmamarites daw ako. No, so first, can you explain what you meant about the culture violence? Well, when I say the culture of violence, I'm saying that it has become the new normal. Because yun ang nakikita nila. Yun ang nakikita nila. First of all, in our leaders. Let me start with the former president. No, extrajudicial killing, is it acceptable? It's a crime Aray ko. against humanity. It's a crime, and that's why he's in The Hague, closer to home. Mali po yun, attorney. Nasa dahig siya kasi hindi ho siya, hindi ho kayang makasabay nitong si Marcos Jr. Ha? Siya karisma, siya pagmamahal ng taong bahay kay dati. Tiniki si Tatay Digong. Hindi dahil siya crime. Hindi ho totoo yun. Yun ipinilit na dinala sa daig. Wala nga wala nga kapera-pera, wala nga pagkain. Pagkauli, siya kay sa aeroplano, diretso daig. Hindi. Walang jurisdiction ng ICC dito. Alam na siyang ng Pilipino. Kilala niyo ho ba yung nag-post na tinanong niya, sikat na influencer to eh. Ano siya, parang motivational vlogger, no? Tinanong niya kung sino yung pinakamagaling na presidente. Walang bias kasi alam ko dilawan yun eh. Basahin niyo yung mga comments. Puro Rodrigo Duterte. Bakit? Kasi nung panahon ni Rodrigo Duterte, naramdaman ho ng ating mga kababayan na kahit paano, naging safe ang ating mga karsada. Home, the vice president herself. NBI has already filed a case for grave threats. Not only that, the siblings, no? We see the congressman in a bar situation threatening to stab or has stabbed, and then the famous Romanov incident where the Romanov family was made an example, no, of annihilating a whole clan, no. So now when those are the stories that go into, plus I also blame media, no. Kasi ang breaking news lagi, breaking news, sinaksak, pinatay, o crime is always breaking news at all levels, national, local, and then election time, no? Binibilang mo yung mga pinapatay o things like that. So I am not saying that it is the vice president that is causing this culture, but certainly it is now worse than it ever was before. Ma'am, nabanggit mo yung grave threats kay BP Sara. Di ba nag-file nga bakit may ongoing impeachment on the grave threats and yet may nag-file ng civil case? In RTC. How do you feel about this? Because iba naman ang impeachment, no? Yeah. Pero how do you feel about it? Na parang- sabay umuusad. pero I mean, parang nahihinaan ba sa prosecution team yung nag-file nun? Kaya nag-file sila sa civil case? No, iba ang elements ng criminal case, no? Okay. They have to prove the elements, and with the NBI investigation, they did prove the elements of grave threats, no? And probable caution. And pag convicted doon, kailangan sa criminal case proof beyond reasonable doubt. In an impeachment case, we're not talking about the elements of the crime. We're talking about grave threats to show na there is a betrayal of public trust. Okay. And she is accountable for high crimes, no? She's accountable for not being faithful to her duties, to respect public office. So iba ang violations. Sa impeachment. Iba ang grounds sa impeachment. And in impeachment, hindi mo kailangan ng proof beyond reasonable doubt. Okay. Clear and convincing evidence. So pwedeng magsabayan. I have a legal curiosity, Mami Chu, Attorney Jimmy, no? What's your take, Attorney Kapunan, in your 40 years of litigation, no? Yung sa kaso ng grave threats ni VP Sara, she had a motion
have oral arguments to defer the issuance of a warrant of arrest and oral arguments to quash the case or to dismiss the case. Is that ordinary? And then what can you say about that for an RTC grave threats criminal case? Inapprove ng judge na mag-oral arguments daw muna bago mag-issue ng warrant. Have you seen that? Have you encountered that in your practice? Alam ko sa Supreme Court lang Oral yun, oral. In the RTC, ang galing RTC. Oral arguments in the RTC. In-approve ng RTC. Parang No, kumbaga, maybe oral it's just motion din. maybe it's just arguing the motion. Somebody probably dubbed it as oral arguments, but anybody who files a motion must argue to the motion. But why now? Narinig naman natin sa NBI, dalawang NBI witnesses namin na she was given the opportunity. And she failed twice. The first time, her office said the vice president is very busy doing her official functions. That was the first. So, hindi natuloy yung appearance niya. The second time she was given notice again, hindi na naman dumating. And the argument then was, why should we appear there when the NBI is under the DOJ is under the office of the president? So, implying subliminally or intentionally na walang mangyayari dyan. Talagang pa-filean ako. Now, she's in the RTC. She wants to argue now. Yes, by all means, that's her right. It's part of due process, but again, to me, it is diversionary. Okay. Let's go to headline number 3. Patok o putok? Gitnain ko na lang, no? Why? Kasi hindi naman blind item yung narinig ko. Kasi blind item nga siya, pero matutukoy mo naman lahat ng sinasabi niya. Specific. Halimbawa, nung sinabi niya na galit na galit siya doon sa mga pumupuri pa kay Romualdez noon na sinabi dahil kay Speaker. Si Kong Luistro lang naman yung nagsabi niyon. Tapos nung sinabi niya na ano raw, yung kabayanihan daw o self-sacrifice daw yung pag-alis ni Zaldico. Si Kong Garbin lang naman din yun, which is very publicly, may publication naman yan. So that said, I do believe na tama yung critics niya na bakit ba hindi na natin, ano ba yung sinasabi niya that it is not the right time to reveal? It's always the right time to reveal the corrupt. So bakit hindi pa ngayon? But I understand him. Let's have Attorney Kapunan have the last say kasi siya yung guest natin. Sa akin, putok, Mayor Magalong, okay naman na tirahin mo yung House Prosecution Team if you really have the evidence. But put up or shut up, one. Second, hindi mo nga napapangalanan si Kong Eric Yap na lagi mo sinasabi yung rock netting sa Cordillera. Ano na ba nangyari nung ICI ka? So ako, Mayor Magalong, alam ko your heart is in the right place. Kuno-kuno. Mayors for Good Governance. Siyempre, madami kang kaibigan na kinakausap din ako. Masyado ko daw kayong tinitira. Bakit hindi mo gisahin si Kong Eric Yap na lagi mo sinasabi na malala ang rock netting at flood control scam sa Cordillera? Patunayan mo muna in your own backyard before you go to the House Prosecution Team. Because sa akin lang naman po, no, with all due respect, you are tainting or trying to damage the credibility of the trial by attacking the House Prosecutor. So, unless you have the evidence, put up or shut up. Before we go to Attorney Kapunan, ang tanong ko lang, hindi ba yung ICI findings, parang sila yung nag-block na parang tinago? So, Dapat ilabas ni Mayor Magalong. Oo, Wala pero- akong pake na tinago nyo. Heto Okay, ako. then at least magkakampi tayo dyan. Yes. Ang sa akin, ilabas na nila. Ilabas na yan. Attorney Kapunan po. I agree with both of them. If you allege, you have to prove. Yeah. Di ba? He who alleges. Hindi lang he who alleges must prove. Pangalawa, ini-encourage ng government yan, di ba? There is a hotline ng, I don't know kung may nag-answer ng hotline na yan, no? But nagbigay sila ng hotline para magreklamo kayo. Reklamo nyo yung barangay, reklamo yung mayor mo, reklamo yung congressman mo tungkol sa mga flood control na yan, nagbabaha ba, no? So, let's make use. Now, if there is an encouragement to ordinary citizens to come out with names, to name names, I think that should be an indication to the kind mayor na, in fairness, huwag tayo mag-blanket accusation. Sabihin niyo na yung mga pangalan. Agree. Para malaso na natin lahat. And you are available to
Ibang class talaga to si Atty. Kapunan. His lawyer. Inaano sila. Mayor Magala. Hindi pwede. Conflict of interest. Against- You're a private prosecutor eh. Ang inakasuhan niya, mga public prosecutors. Ah, okay. Dare na lang niya yun. Pang-dare lang sa kanya kasi inaas ko siya. Anyway, ito na naman si Orly Gutesa. Nag-recant Yeah. after your 4 bagmen. Yes. Siya na naman ang... Nagbabalik ang multo. Ghost month. Oh, yeah, no. So, your question is patok o putok, no? Oo. Ganun pa rin. Siyempre, putok. But, ako, naunawaan ko naman yata yung sitwasyon niya. Tao lang din naman ako. Ang akin lang, what I want the public to compare is the demeanor of Orly Gutesa when he was in the hearings. Yes. No? Blue Ribbon. Yeah. Compared to his demeanor when he was seemingly reading his recantation. I-compare na lang natin, tas kayo na po ang humusga kung ano po Hindi ko mas- napanood yung recantation niya eh. Ito sa video na parang may binabasa siya, sinasabi niya kung ano yung recantation niya. So if you compare the demeanor, naniniwala ako that there was subornation of perjury dito somewhere. No? May nag-udyok na mag-perjure siya. Ang hindi ko lang alam kung at what stage. Kung dun ba sa una o dito sa pangalawa. It is my belief na dito sa pangalawa nangyari yun. But akong tatanungin mo, yung sa una. Dahil pumunta pa si Senator Marcoleta, ito sa tama sa page ng ano. Paragraph 20. Oo, sini-specify Ikaw nagsabi pa niyan, yun. Mami Chu. Again, ang akin na lang, ang akin ko lang laging sasabihin is you compare the demeanor. Tingnan nyo yung what I saw as conviction nung nasa Blue Ribbon siya compared to it seemed like a rote act nung siya ay nagbabasa. Para matuwa si Attorney Jimmy, ako I agree na putok si Orly Gutesa. Pero for different reasons. Kasi putok siya for both. The first time he testified and the second time he's saying now na mali yun. Ganito po yan eh. Meron kasing iba na kumukolekta from both. No offense, Sir Orly Gutesa, no? Tama din. Huwag na tayo magdimuan na natakot ka lang noon, na napilitan ka gumawa ng affidavit. It was because there was a promise of consideration, educational scholarship, quote-unquote. Sabi mo ngayon na 150 million noon ang offer. Like Mami Chu, ako I agree. Ang sa akin, ang assessment ko, unlike kay Attorney Jimmy, paragraph 20, etc., talagang parang scripted din yung first appearance mo. Ito naman sa second appearance mo, ba't ka na naman namin papaniwalaan ngayon? Kung nagsinungaling ka na nung first, tapos ayaw mo magpa-interview dun sa journalist. Paminsan-minsan tumatama rin itong si Palsis. No? Ano ka natin? Okay si Palsis ngayon. Okay. Na Tama naman yan. exclusive na breaking nun. No offense sa'yo, syempre, di ba? Video lang yung binigay mo dun sa journalist. Magpag-isa ka naman kay Ma'am Pinky Webb or kay Ma'am Corina Sanchez, di ba? Tingnan natin talaga if Sa you're anniversary natin. demeanor. Okay. Sa anniversary ng bilyonaryo, Kaso pumunta ka multo dito. yan, ha? Multo, oh. Di ba sabi, falsus un uno, falsus... Naku, sinabi mo pa yung pangalan ko. Falsus un uno. Sinabi. Anyway, walang atrasan, walang uwing luhaan. Kasama natin si Attorney Kapunan, usapang impeachment, pagbabalik ng Politico Talks. Yun, napakahusay ho ng talakayan dyan daw, Politico Talks talaga. Pagka-weekend yan, pinapanood natin eh. Pero ang problema yan si Mama Richo, tsaka ang si ano pangalan to? Si Palsis, minsan medyo talagang dispalinghado yung mga atake nila. Ano naman, mainstream eh. Given na yun na talagang may pagkabaya sila at talagang kung ano nga ba naratibo nila. So, maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Manatang Pilipinas.